Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1531. Sila ay mga pill cloud, okay. Ang isang tableta na pinag-aralan at nilinang ng taong ito sa kanyang sarili ay makakamit ang ganoong antas. Napalunok ang isang matandang lalaki habang gulat na nakatingin kay Jack. Matagal na tinitigan ni Kevin ang tableta bago siya bumaling kay Jack at nag-aalangan na nagtanong, talaga bang handa ka na bigyan ako ng ganoong tableta? Tumanggo si Jack, wala ba tayong napagkasunduan? Oo. Tumanggo si Kevin. Wala nang pag-aalinlangan na si Jack ay hindi isang second grade intermediate alchemist. Naniniwala siya na si Jack ang nagtanim ng naturang tableta. Pinitik muli ni Jack ang kanyang kamay at ipinakita ang isang pill na remedyo para sa second grade intermediate pill bago ito ibigay kay Kevin. Noon lang nilabas ni Kevin ang sinaunang tome na dilaw ang kulay at ipinasa kay Jack. Salamat, unang elder. Magalang na nagpasalamat si Jackie habang kinuha ang sinaunang libro. No need to be so polite. Napag-isipan ko na, at itong sinaunang tome na ito ay hindi ganoon kahalaga. Matagal ko na itong pinag-aralan at wala itong silbi. Akala ko noon ay may kinalaman ito sa paglusot sa ang pinakamataas na antas ng Diyos. Ngumiti ng mapait si Kevin. Ang sinaunang tome na ito ay hindi gaanong mahalaga sa iba, sa totoo lang, ngunit ito ay mahalaga sa mga taong marunong magtanim ng mga table tasks na tulad natin. Tumingin si Jack sa sinaunang libro at sinabi kay Kevin, sa totoo lang, ang nais kong matutunan mula sa sinaunang librong ito ay ang impormasyon tungkol sa mga sakit. Gusto kong makita kung mayroong anumang mga table tasks na makakatulong sa pagliligtas sa isang tao na mayroon lamang isang manipis na hininga ng buhay na natitira. Matagal nang naiintindihan ni Kevin ang sinaunang librong ito. Nakakunot ang noo sa pag-amin ni Jack, pagkatapos ay sumagot siya, naaalala ko na ang ganoong impormasyon ay nakadokumento sa mas susunod na mga pahina sa sinaunang librong ito, mababasa mo ang mga ito. Mayroong isang tableta at dalawa pang espesyal na bagay na makakatulong sa pagligtas sa gayong tao. Nagningning ang mga mata ni Jack pagkatapos niyang marinig iyon. Salamat, unang Elder Cabello, babasahin ko iyan mamaya. Siguro kung mayroon bang anumang mahahalagang bagay na maaaring magpapahina sa isang hindi kapani-pani walang matigas na katawan. Isang hindi kapani-pani walang matigas na katawan, sabi mo. Lalong lumaki ang interes ni Kevin nang marinig niya ito at nagsimula siyang mag-isip tungkol dito. Kakaiba, hindi ba't gusto nating mga martial artist kapag ang ating mga katawan ay nagiging matatag at matatag? Ipinakikita nito na mas malakas ang kakayahan nating paglabanan ang mga pag-atake. Sa halip, gusto mong maging mas malambot. Mapait na ngiti ang isinuot ni Jack habang ipinaliwanag niya, hindi ko iyon intensyon. Ang katawan ng aking panganay na alagad ay nasa bingit ng mahahasa sa isang puppet, at isang manipis na hininga na lamang ng buhay ang natitira. Ang kanyang katawan ay walang buhay at naninigas na parang bato. Napahinto si Kevin nang marinig niya ang pag-amin ni Jack, at ilang sandali lang ay nagsalita siya, sa palagay ko ay walang paraan para baguhin ang ganoong sitwasyon sa katawan ng isang tao. Naaalala ko na hindi ako nakatagpo ng gayong mga bagay upang tulungan ito sa sinaunang aklat. Gayunpaman, hindi nagtagal ay idinagdag niya, huwag magpatalo. Maaari mong tingnan muna ang tableta at ang dalawang iba pang mahahalagang bagay. Tungkol sa mahalagang bagay na binanggit mo tungkol sa pagbabago ng katigasan ng katawan ng isang tao, naniniwala ako na makikita natin ang impormasyon sa hinaharap kahit na hindi ito naitala sa sinaunang libro. Ang mundo ay isang malawak na lugar, kung tutusin. Medyo nawala ng gana si Jack nang marinig ang kanyang mga sinabi. Pagkatapos ng lahat, ang Cyropil ay may kakayahang palamigan ang katawan ni Fernando para lamang sa isang limitadong oras, at mayroon silang 20 buwan na natitira. Kung mabaygo siyang mahanap ang mahalagang bagay upang malutas ang isyu sa katawan ni Fernando, mamamatay si Fernando. Hahanapin ko, markahan ang aking mga salita, saad ni Jack, humihigpit ang mga kamao habang nag-aapoy ang apoy sa kanyang mga mata. Kabanata 1532. Ang katayuan ni Fernando ay nagpabigat sa puso ni Jack ng pagkakasala. Nangako si Jack na gagawin niya ang lahat para mailigtas siya. Hindi lang dahil alagad niya si Fernando, hindi rin dahil pinatay ni Fernando ang marami sa mga kaaway ng kanilang bansa at malaki ang naiambag nito kay Daxia. Higit sa lahat, ang dahilan kung bakit nasa ganitong sitwasyon si Fernando ay dahil inatasan siya ni Jack na maghanap ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng kaliskis ng dragon, at nahumantong sa pagbagsak ni Fernando sa kanyang kasalukuyang estado. Siyempre, ganap na consummated ang katawan ni Jack dahil nakuha nila ang Dragon Scale. Iyon ang dahilan kung bakit maaari siyang mag-transform sa isang dragon pagkatapos niyang makapasok sa totoong antas ng Diyos.
Iniwas ni Jack ang tingin sa ibabang kalahati ng sinaunang tom at sinimulang tingnan ito bawat pahina. Ilang sandali lang ay nakita niya ang mga talaan ng tatlong mahahalagang bagay na binanggit ni Kevin. Ang isa sa mga item na ito ay isang pang-apat na baitang elementarya na tableta na kilala bilang Resurrection Pill. Ang dalawa pa ay ang Spirited Fruit na may pangalang Psychic Fruit at ang Thousand Year Thrive Grass. Parehong may mataas na marka ang mga mahahalagang bagay na ito at mga premium na item sa ikatlong baitang. Itinala ni Jack ang mga katangian ng dalawang mahalagang bagay na ito at kinopya ang lunas ng Resurrection Pill bago niya ibalik ang sinaunang tom kay Kevin. Unang Elder, ang tatlong bagay na binanggit mo ay dapat itong tatlong ito. Mukhang isang mahirap na gawaing iligtas ang aking disipulo. Dalawang 3rd grade Premium Spirited Grass at isang 4th grade Elementary Pill, totoo bang umiiral ang mga bagay na ito sa mundong ito? Tanging ang mga nasa pinakamataas na antas ng Diyos lamang ang maglalakas loob na gumamit ng mga bagay na iyon, hindi. Ang alagad ko ay isang demigod level lang, hindi niya magagamit ang mga ito. Sumimangot si Jack bagamat may lugar na siyang sisimulan, wala siyang tiwala. Tiningnan ni Kevin ang mga bagay na ni-record ni Jack sa papel na hawak niya at tumango. Dahil ang tunay na antas ng Diyos ay maaaring tunay na umiiral, naniniwala ako na ang mga mahahalagang bagay na ito ay umiiral din. Hindi kami tunay na pumasok sa mga mapanganib na lugar, maliit na grupo lamang ng mga tao ang nakapasok. Maaaring may mga ikatlo o ikaapat na baitang na mga bagay doon, hindi ba? Bukod doon, napagtanto mo ba na kahit na ang mga mahahalagang bagay na ito ay may mataas na marka, ang mga ito ay hindi masiglang damo o mga table task para sa mga bagay na ito para sa paglusob sa buhay ng tao, sa halip ay kapakipakinabang sa katawan ng tao o sa halip ay ginagamit sa mga ito. Enerhiya. Sigurado akong magagamit ito. Nagningning ang mga mata ni Jack pagkatapos niyang marinig iyon. Salamat sa pagsagot sa mga tanong ko, unang Elder. Totoo na ang mahalagang bagay na ito ay ginagamit upang gamutin ang mga sakit at walang kinalaman sa paglusob. Naglalaman ito ng antas ng enerhiya na hindi masyadong mataas at bahagyang banayad, kahit na. Bakit mo ibinalik sa akin ang sinaunang tom? Hindi ka ba magpapanggap na parang hindi mo mahahanap ang mga bagay na gusto mo, na nagre-record ng mga remedyo ng tableta ng iba pang mga 3rd grade na table task sa halip? Mayroong ilang mga table task sa ikaapat na baitang dito, at ang mga ito ay nasa elementarya. Lahat sila ay napakahalaga, ngunit hindi mo man lang gustong basahin ang tungkol sa mga ito. Napatingin si Kevin kay Jack at mataas ang tingin nito sa kanya. Si Jack, sa halip na isulat ang iba pang mga bagay maliban sa mga kailangan niya, tumingin lamang siya saglit at isinulat ang mga bagay na sinabi niyang gusto niya. Ang gayong tapat na tao ay mahirap makuha. Haha, ang sinaunang tom na ito ay pag-aari mo, at nasiyahan na ako na pinahintulutan mo akong magbasa ng mga paraan upang iligtas ang aking alagad, pagtatapat ni Jack habang tumatawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ibinalik kay Kevin Clay ni Jack ang sinaunang tom. Mayroon tayong oras na ay lalaan sa paparating na paglalakbay, kaya maaari mo itong makuha sa loob ng ilang araw. Ibalik mo na lang ito sa akin kapag nakarating na tayo sa Black Windy Island. Hindi ko man lang pinayagan ang mga alchemist ng 4 ancient plants na basahin ang mga ito kapag nagtanong sila, ngunit maganda ang pakiramdam ko para sa iyo, kaya papahiramin kita sa loob ng ilang araw. Sigurado ka, naningkit ang mga mata ni Jack nang marinig niya ito, natuwa sa kanyang alok. Totoo, nag-aalangan siyang basahin ito ng mas matagal, at mabilis lang siyang nag-skim para isaulo ang ilan sa mga remedyo ng tableta sa ikatlong baitang. Kabanata 1533. Kalaunan ay ibinaba ni Jack ang plano dahil nakonsensya siya sa ginawa niya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mapapahanga niya si Kevin sa kanyang katapatan na kalaunan ay nagpahiram sa kanya ng sinaunang libro sa loob ng ilang araw. Haha, oo, sigurado ako tungkol dito. Bilang unang elder ng pamilya Cabello, magsisinungaling ba ako sa iyo? Siyempre, sana ay patuloy mong ibahagi ang anumang mga insight na mayroon ka tungkol sa paglilinang ng tableta. Tawa ng tawa si Kevin, ito ang unang pagkakataon na napagtanto niyang ang pagiging mapagbigay ay magdudulot sa kanya ng malaking kaligayahan. Sigurado yan, haha. Tumawa rin si Jack sa tuwa. Sinimulan niyang basahin ang sinaunang tomo habang minamaniobra niya ang lumilipad na espada. First Elder, hindi ka ba nagiging unfair? Hiniling ko sa iyo na pahiram sa akin ang sinaunang tom noon, at hindi mo lang ako hiniling na dumaan dito sa harap mo, kundi nagtakda ka pa ng timer para mabasa ko ito. Nag-alarm ka para sa akin na para bang natatakot akong gumugol ng dagdag na minuto dito. Ngayon ay ibinigay mo ito kay Jack at pinahintulutan siyang makasama ito ng ilang araw. Mahal ko, siguro kung ikaw ang unang elder ng pamilya Cabello.
Pinaghihinalaan ko na ikaw ang naging unang elder ng pamilyang White. Sabi ni Alejandro na nasa tabi nila sa pagitan ng pagtawa at pagluha. Kalokohan. Ako ang unang elder ng pamilya Cabello. Hindi mo maiintindihan ang isang bagay kahit na pinahintulutan kitang basahin ito. Sinasayang mo ang iyong oras sa pagtingin lamang dito dahil hindi ka marunong magtanim ng mga table task. Ang pagpayag kay Jack na pag-aralan ito ay talagang maglalabas ng halaga ng item. Inilibot ni Kevin ang kanyang mga mata kay Alejandro, ang kanyang mga salita ay naging dahilan upang hindi makapagsalitang muli. Ang grupo ay dahan-daang lumakad pasulong at totoo ang sinabi ni Kevin. Bagamat maraming halimaw na hayop sa dagat sa ilalim ng mga ito, hindi sila makakalipad at umatake sa kanila dahil sila ay mababa. Galing sa pakikipaglaban. Paminsan-minsan, ilang halimaw na hayop sa antas ng demigod o elementarya na yugto ng tunay na Diyos. Lumipad ang level mula sa mga dagat upang salakayin sila, ngunit dahil marami ang grupo at may mga master sa kanila, napatay nila ang mga halimaw na hayop ilang segundo lamang pagkatapos nilang lumipad. Napunta iyon lalo na para kay William Nash, Joseph Smith, Sam Johnson, Adam McCarthy, Riley Blackwell, at iba pa na pumasok sa elementarya na yugto ng tunay na antas ng Diyos. Upang maging pamilyar sa bagong nakuhang lakas, sinadya nilang pumunta sa mga frontline. Sa sandaling iyon, naabot na nina Ethan Hayes, Lana Zex, at Christopher Yates ang pinakamataas na yugto sa husay sa pakikipaglaban ng demigod level. Isang hakbang na lang sila mula sa pagiging master sa elementarya na antas ng tunay na antas ng Diyos. Tuwang-tuwa si Nash sa mga alagad ni Jack at umaasa sa kanila. Alam ni Nash na ang mga taong ito ay tulad ni Jack at sinanay ang True Dragon Claw Technique. Kapag nakapasok na sila sa elementarya ng tunay na antas ng Diyos, magkakaroon sila ng huling paraan tulad ni Jack at maaaring mag-transform bilang mga totoong dragon. Sa yugtong iyon, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay magiging mas malakas kumpara sa mga may parehong husay sa pakikipaglaban. Ang pagpatay sa mga kaaway na may mas mataas na katayuan kaysa sa kanila ay hindi magiging isang malaking pakikibaka para sa kanila. Bagamat si Joseph, William, at ang iba pa ay nasa elementarya lamang na antas ng tunay na Diyos, hindi magiging mahirap para sa kanila na pumatay ng isang tao sa intermediate na yugto ng tunay na antas ng Diyos. Dahil dito, napuno si Nash ng lubos na pagtitiwala sa magiging pag-unlad ng pamilyang White. Kabanata 1534. Nang magdilim ang kalangitan, ang lahat ay naubos na ng maraming chi habang umaakyat sila sa kalangitan sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos ay nakahanap sila ng isang isla na walang tao at nagpalipis ng gabi upang lagyang muli ang kanilang sarili. Nang malaya si Jack, umupo siya sa tabi ng siga at binasa ang sinaunang libro. Nagkaroon siya ng mga bagong insight tungkol sa mga bagay na nauugnay sa gamot dito. Nakatagpo siya ng maraming remedyo ng tableta na hindi pa niya nakita noon sa sinaunang libro at, nabighani sa kanyang nabasa, sinubukan niyang isaulo ang mga ito. Kinaumagahan, ipinagpatuloy ng lahat ang kanilang paglalakbay. Gaya ng inaasahan, mas marami silang nakilalang halimaw na hayop kumpara sa kanilang unang araw, at ang mga halimaw na hayop na ito ay may mas mataas na husay sa pakikipaglaban at lakas sa pakikipaglaban. Hindi na kailangang sabihin, habang mas malalim ang kanilang tinahak ang mga dagat, mas malakas ang mga halimaw na hayop. Ang ilan sa mga maliliit na isla ay may ilang maliliit na puwersa, ngunit ang mga ito ay hindi nang ahas na lumapit at nagtanong ng anuman nang makita nila ang malaking grupo ng mga tao, mga 200 hanggang 300,000 tao na lumilipad sa kalangitan. Palihim pa nga silang nagdasal na sana ay hindi bumaba ang mga taong ito at magkagulo. Tiyak na, ang napakalaking pagtitipon ng mga tao ay nakakuha ng atensyon ng mas malalaking puwersa sa karagatan sa paglipas ng panahon. Ang dami nila, mukha ba silang nabuo ng maraming puwersa? Sa isang malaking isla ay isang puwersa na kilala bilang Hall of Divine Royal, isa sa pinakamalaki sa lahat ng puwersa sa loob ng 10,000 milyang dagat na ito. Dahil ang mga angkan sa mga dagat ay bihirang makihalubilo sa mga pamilya ng mainland, hindi alam ng maraming tao ang tungkol sa puwersang ito. Gayunpaman, ang lahat ng puwersa na matatagpuan sa mga dagat na ito ay ganap na natakot sa puwersang ito at hindi nang ahas na saktan sila. Ang pinuno ng Hall of Divine Royal ay nakaupo sa malaking silyang bato na hugis dragon at tumingin sa kanyang mga tagasunod na nakatayo sa magkabilang gilid. Ang isa sa kanila ay lumuhad sa gitna ng bulwagan at nagulat, tama. Maraming mas maliliit na puwersa ang natakot dahil hindi nila alam kung ano ang ginagawa ng mga taong ito sa lugar. Hindi lamang sila marami sa bilang, ngunit ang ilan ay nakatayo sa isang napakahusay na espiritual na kasangkapan. Nadama nila na ang mga taong ito ay may mataas na lakas sa pakikipaglaban, at tiyak na binibisita nila ang ating karagatan para sa ilang mahalagang bagay.
Ultimate grade espiritual na tool. Nagliwanag ang mga mata ng mga master na nakahanay sa magkabilang panig ng may inilabas na pang-espiritual na kasangkapan. Ang gayong mahalagang bagay ay nakakuha ng atensyon ng mga master na ito sa tuktok o huling yugto ng tunay na antas ng Diyos. Ultimate grade spiritual tool. Nabuo ng maraming puwersa. Sila ay dapat na mga anino na pamilya mula sa mainland. Ang apat na sinaunang angkan sa mainland ay palaging napakagarbong at hindi gustong makipag-ugnayan sa ibang puwersa. Dahil sinasabi mo na sila ay binubuo ng maraming puwersa, malaki ang posibilidad na ang mga ito ay mga pamilya ng anino na nabuo sa isang grupo. Nanliit ang tingin ng Hall Master ng Hall of Divine Royal habang siya ay tumayo. Talagang hindi alam ng mga mainlander na ito ang kalawakan ng langit at lupa. Naglakas loob silang sumakay sa ating mga dagat kasama ang napakaraming tao. Naisip ko lang dapat ba natin silang turuan ng leksyon. Isang matandang lalaki, isang kilalang kilala sa kanyang walang humpay na pambobola sa pinuno ng bulwagan, ang kumpas ng kanyang mga kamay at nagsalita, Hall Master, ang mga taong ito ay naglakas loob na sumakay sa ating mga dagat, hindi tayo. Pinararangalan. Sa tingin ko dapat natin silang turuan ng leksyon. Naisip ito ng Hall Master ng Hall of Divine Royal at sinabi sa matanda, ano ang iminumungkahi mong gawin natin? Haha. Ipunan ng mga nakapaligid na puwersa na umaasa sa atin, at samahan sila sa amin upang palibutan sila. Maraming puwersa sa ating mga dagat at napakaraming master na magbot. Sa palagay ko hindi natin kailangang katakutin ang mga ito. Mga pamilya ng anino. Palibutan na lang natin sila at hilingin sa kanila na ibigay ang mga mahahalagang bagay na dala nila. Napakarami nila, at napakaraming masters ang nasa kanilang hanay. Medyo marami silang lumilipad na bagay at mayroon pa silang lahat ng uri ng armas. Sok. Kumita tayo ng malaking tubo sa pagnanakaw lang sa kanila. Kabanata 1535. Nagniningning ang mga mata ng matanda habang nagsasalita, napakaraming master sa totoong antas ng Diyos dito. Kasama ang lahat ng puwersang nasa ilalim ng ating pamumuno, hihijitin natin sila kung tayo ay kumilos ng sama-sama. Naniniwala ako na hindi sila maglalakas loob na lumaban at ibibigay ang kanilang mga mahahalagang bagay. Maraming tao ang tumango bilang pagsang-ayon sa iniisip na makakamit nila ang isang mahusay na gawa sa oras na ito. Lumingon ang Hall Master ng Hall of Divine Royal kay Elder Mosley, na nakatayo sa gilid at walang sinabi, habang tinanong niya, Elder Mosley, bakit wala kang sinasabi? May iniisip ka ba tungkol dito? Halos lahat ng matatanda ay tumango at sumang-ayon sa pananaw ng matanda, ngunit tanging si Elder Mosley lamang ang nakatayo doon na parang wala siyang narinig. Haha! Ano kayang iniisip ni Elder Mosley? Kumpiyansa ako na ang ideya ko ang pinakamaganda, at dahil ang iba ay sumasang-ayon sa akin, hindi mahalaga kung ano pa ang mga ideya niya. Tumawa si Elder Hartman, ang mga mata ay puno ng pang-aalipusta at pang-aasar gaya ng ginawa niya. Pagkatapos ng lahat, siya at si Elder Mosley ay palaging magkaaway. Hindi nagustuhan ni Elder Mosley ang kanyang mga papuri at palagi siyang tinatawag. Ito ang dahilan kung bakit ang mga matatanda ng Hall of Divine Royal ay pinaghiwalay sa dalawang grupo. Sinuportahan ng mga mahilig mambola si Elder Hartman, na mahal ng Hall Master. Ang ilan sa kanila ay sumunod kay Elder Mosley, na napakalakas at tapat. Talaga, Hall Master, iba ang opinyon ko. Malamig na ngumiti si Elder Mosley at tumayo sa harap. Talaga, halika, magsalita ka. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang mahalagang bagay, at gusto kong makinig sa opinyon ng lahat tungkol dito. Ang Hall Master ng Hall of Divine Royal ay halatang hindi naglakas loob na kumilos ng maikli dahil ang kabilang partido ay may higit sa 200,000 katao. Bagamat hindi nila alam ang mga detalye ng kanilang husay sa pakikipaglaban, karamihan sa kanila ay nakakalipad. Ang ilan sa kanila ay nakatayo sa mga lumilipad na carpet habang ang ilan ay naglalakbay sa pamamagitan ng lumilipad na espada. Hindi niya alam ang antas ng kanilang husay sa pakikipaglaban, hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Hall Master, sa tingin ko mas mabuti kung hindi muna tayo kumilos. Nakangiting walang pakialam si Elder Mosley na para bang nilampasan na niya ang lahat. Huwag kang kumilos sa ngayon, sabi mo. Tahimik. Hayaang sabihin ni Elder Mosley ang kanyang isip bago tayo magdesisyon. Pinindot ng Hall Master ng Hall of Divine Royal ang kanyang kamay at sinenyasan ng lahat na tumahimik. Nakangiting walang pakialam si Elder Mosley habang nagteteorya, base sa pagkakaintindi ko, hindi gaanong nagkakaisa ang mga miyembro ng mga pamilya ng anino, ngunit kaya nilang maglakbay ng magkasama sa pagkakataong ito. Ang koponan ay tila nabuo ng ilang puwersa, tama. Bakit sila naririto sa mga dagat? Ipinapalagay ko na sila ay dapat na narito upang makapasok sa sukdulang kaharian ng Diyos.
Kabanata 1536, ang tunay na katayuan ng Diyos. Nataranta ang lahat ng marinig ang apat na salitang iyon, halatang nagulat. Ang mga naroon para sa pagpupulong ay mga nangungunang mandirigma, na ang kanilang mga antas ng paglilinang ay hindi bababa sa advanced na yugto ng tunay na katayuan ng Diyos. Sa madalas nilang pakikipaglaban sa mga halimaw sa dagat, ang mga mandirigma mula sa teritoryo ng dagat ay may nakakatakot na kasanayan sa martial arts. Ang kanilang pisikal na pagtitiis ay nabuo sa pamamagitan ng maraming karanasan. Elder Mosley, siguradong nagbibiro ka. Sinasabi mo na pumunta sila sa ating teritoryo para makuha ang katayuang tunay na Diyos. Anong patunay ang mayroon ka? Saglit na, natigilan si Elder Hartman. Pagkatapos ay nagawa niyang pakalmayan ang sarili at tinanong si Elder Mosley. Tama, Elder Mosley, huwag kang magpalinlang sa kanila. Tayo ay nasa karagatan sa loob ng maraming taon at walang ideya tungkol sa tunay na katayuan ng Diyos. Anong mga palatandaan ang makikita ng mga nasa lupa? Huwag mong sabihin sa akin na mas pamilyar sila sa karagatan kaysa sa atin. Isang elder sa likod ni Elder Hartman ang humakbang pasulong na kumislap ng malalamig ng ngiti. Ngunit hindi pinansin ni Elder Mosley ang dalawa. Muli siyang humarap sa master ng Hall of Divine Royal at itinaas ang kanyang mga kamay sa isang fist to palm salute. Pag-isipan mo ito, guro. Ang mga puwersa sa karagatan ay hindi pa nakarating sa napakaraming taon, at bihira din tayong hanapin ng mga puwersa ng lupa, tama. Minsan may mga bisita, ngunit lahat sila ay mas maliliit na kapangyarihan, na may ilang dosenang tao lamang sa kanila. At lahat sila ay dumating upang maghanap ng masiglang damo o iba pang bagay. Dito, huminto sandali si Elder Mosley bago nagpatuloy, ngayon, napakarami sa kanila ang pumunta sa atin ng sabay-sabay. Nagawa pa nga nilang makuha ang mga nahati na pamilyang anino upang bumuo ng mga tropa. Ano ang sinasabi nito sa atin? Ibig sabihin, may isang bagay na nagpakilo sa kanila. Kaya sa palagay ko siguradong nakahanap na sila ng ilang mga pahiwatig tungkol sa katayuan ng tunay na Diyos. Iyon lang ang maaaring dahilan kung bakit sila pupunta sa atin. Lumamlam ang galit sa mga mata ng pinuno ng Hall of Divine Royal nang i-dissect ni Elder Mosley ang sitwasyon. Guro, sa palagay ko ay tama si Elder Mosley. Ito ay dapat na, kung hindi, ang mga taong ito ay hindi basta-basta papasok sa ating teritoryo sa dagat. Kung tutusin, malayo ang kanilang nilakbay upang makarating sa karagatan dito. Ito ay magiging isang mahaba at nakakapagod na paglalakbay, at may mga nakakatakot na halimaw din sa daan. Bakit nila ginagawa ang lahat ng ito? Dapat ay mayroong isang bagay na nais nilang lahat na makamit. Ang mga elder sa likod ni Elder Mosley ay nasa sabik din. Mukhang may posibilidad. Maging si Elder Hartman ay hindi napigil ang kuskusin ang kanyang ilong, madalas na pumayag. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tinanong niya si Elder Mosley, ano ang dapat nating gawin, Elder Mosley? Si Elder Mosley ay nagbigay ng malalamig na ngiti. Ang kanyang mga mata ay kumikinang gamit ang kanyang mga kamay sa likod at mahinang sinabi, ito ay sapat na simple. Sa anumang kaso, hindi namin magagawa ang iyong iminumungkahi, na palibutan sila at agawin ang kanilang mga ari-arian. Kailangan nating maunawaan ng mabuti ang sitwasyon, at lapitan lamang sila kapag alam na natin ang gagawin. Pagkatapos ay lilitaw tayo ng biglaan at tingnan kung makukuha natin ang kayamanan na magbibigay daan sa isang tao na makapasok sa pinakamataas na katayuan ng Diyos. Tama, ngayon, hindi natin maaalerto ang mga kalaban bago tayo gumawa ng hakbang. Kailangan lang nating kunin ang mga puwersa sa nakapalibot na mga isla upang bigyang pansin ang mga taong ito. Ang master ng Hall of Divine Royal, si Matthew Charles, ay tumango. Excited siya. Ang kanyang ama ay isang master sa mga masters. Noong mahigit 30 taong gulang na siya, nakapasok na siya sa rurok ng katayuang tunay na Diyos. Gayunpaman, hindi pa rin sila makahanap ng isang paraan upang makapasok sa katayuan ng tunay na Diyos. Ang kanyang ama ay maaaring tumanda lamang at pinanood niya ang isang napakalakas na mandirigma na nananatiling nakadikit. Pumanaw siya sa katandaan na walang paraan para pahabain ang kanyang buhay. Sa mahigit 40 taong gulang, isa na rin siyang master. Nakapasok na rin siya sa rurok ng katayuang tunay na Diyos sa murang edad. Ayaw niyang maghintay sa kamatayan tulad ng kanyang ama. Sa lahat ng ito, nagtalaga siya ng mga tao na maghanap ng mga pahiwatig tungkol sa katayuan ng tunay na Diyos. Nakakalungkot na napakahirap para sa kanila na makakuha ng anumang mga pahiwatig. Kabanata 1537. Guro, hindi natin sila maaalerto bago tayo kumilos, ngunit sa palagay ko ay hindi rin natin sila maaaring pabayaan. Walang nag-aakalang magsasalita muli si Elder Mosley sa sandaling iyon. Anong ibig mong sabihin? Di ba sabi mo hindi natin sila basta-basta kayang atakehin?
Kung ganoon nga, bakit mo sasabihing hindi natin sila kayang iwan? Ano ang pinagsasabi mo? Kumunat ang noo ng Master ng Hall of Divine Royal at nagtanong. Tahimik tayong mag-iimbestiga at makita kung gaano sila kalakas. O tingnan kung talagang nandito sila para sa katayuan ng tunay na Diyos. Nakangiting sagot ni Elder Mosley. Paano natin susuriin kung ano ang kanilang mga motibo? Hindi natin ito magagawa kung hindi tayo aaksyon. Ikinaway ni Elder Hartman ang kanyang braso. Pakiramdam niya ay nagbibiro si Elder Mosley. Ito ay sapat na simple. Kailangan lang nating magpadala ng isang maliit na grupo ng mga mandirigma upang salakayin sila. Sasabihin natin sa kanila na umalis sa karagatan at huwag isipin na kunin ang ating mga mapagkukunan. Sapat na ito hanggat pagbabante natin sila. Kung pipilitin nilang sumulong at hindi natatakot na masaktan tayo, nangangahulugan ito na tiyak na narito sila para sa tunay na katayuan ng Diyos. Pagkatapos ng lahat, ang lupain ay walang sapat na dahilan upang makipagsapalaran sa militar dito. Inihayag ni Elder Mosley ang kanyang iniisip. Kukunin natin ang mga tao mula sa White Sands Island upang subukan sila. Nagdala sila ng maraming tao dito higit sa 10,000 sa kanila. At mayroong 4 o 5 mandirigma sa rurok ng katayuang tunay na Diyos. Sapat na ang ating mga puwersa upang subukan sila. Ang Master ng Hall of Divine Royal ay nagbigay ng utos pagkatapos pag-isipan ito. Sige, ipapasa namin ang mga order mo. Nag-fistopalm sulot si Elder Mosley. Mabilis na naglaho ang mga tao. Sa pagkakataong iyon, palapit ng palapit si Jack at ang iba pa sa Black Windy Island. Nang magdilim ang langit, lahat ay naghanap ng walang nakatirang isla at pansamantalang nanatili roon para mapunan ang kanilang chi, tulad ng dati. Samantala, si Jack ay labis na nalilibang sa sinaunang tomo. Siya ay ganap na nakatuon at sinubukan ang kanyang makakaya upang matindaan ang lahat ng mga pamamaraan ng alchemical at ang mga sangkap upang lumikha ng mga table task. Unang yang Mistress Cabello, hindi ba boyfriend mo si Jack? Bakit hindi mo siya kausapin? Napansin kong halos hindi na kayo nag-uusap sa buong paglalakbay. Isang young master mula sa isang second class na pamilya ang lumapit kay Helena, Daniela, at sa iba pa at nagtanong, nakangiti. Nakafocus siya sa pagbabasa ng ancient tome. Hindi ko siya iistorbahin. Ngumiti si Helena, ngunit bumantong hininga siya. Pagkatapos ng lahat, ang gayong kahangahangang lalaki ay hindi niya kasintahan. Pakiramdam niya ay pinalampas niya ang isang pagkakataon. Napatingin siya kay Daniela sa tabi niya. Muling umusbong ang paghanga sa kanyang puso. Totoo iyan. Ang sinaunang tome na iyon ay medyo sikat at ito ay napakahalaga. Ito ay isang pagpapala na mapagmasdan lamang ito. Ngumiti ang binata at idinagdag, unang young Mistress Cabello, kayo ni young Master White ay talagang isang match made in heaven. Lahat kami ay naghihintay sa araw ng iyong kasal. Kabanata 1538, namula ang pisngi ni Helena nang marinig ito. Pinandilatan siya nito, don't talk nonsense. Wala pa namang nangyayari. I haven't known him for too long anyway. Tumingin ulit si Helena kay Jack. Sa totoo lang, hindi siya kasing perpekto ng iniisip mo. Sabi niya, my goodness, first young Mistress Cabello, hindi pa sapat ang ganyang lalaki. Napakataas ng cultivation level niya, at bata pa siya at gwapo. Kahit ang mga masters ng 4 ancient plants ay hindi makakapareha sa kanya. At saka, alam niya ang alchemy. Kahit na sa tingin ko ay perpekto ang lalaking iyon. At sa tingin mo hindi. Puno ng hindi makapaniwala ang ekspresyon ng lalaki pagkatapos niyang marinig iyon. Ang mga kababaihan sa aming pamilya ay naging lahat ng kanyang mga tagahanga, at lahat sila ay nangangarap na pakasalan siya, at sa palagay mo ay hindi siya sapat. Galit na galit si Helena. Sinama niya ito na masamang tingin at galit na nagsalita, paano nakakapagsalita ang isang tao ng napakaraming kalokohan. Bakit mahalaga sa iyo kung perpekto siya o hindi? Umalis ka. Hindi alam ng lalaki kung bakit magagalit si Helena. Hindi niya napigil ang bamulong ng paumanhin at mabilis na bumalik sa kanyang pamilya. Napatingin si Daniela sa kanyang kapatid mula sa gilid, napakagatlabi habang malalim ang iniisip. Totoo naman na fantastic si Jack, sa galit na ugali ng kapatid, malamang may nararamdaman din ito para sa kanya. Kinaumagahan, lumabas muli ang lahat. Ngunit sa tanghali, isang grupo ng mga tao ang lumitaw sa harap nila na humaharang sa kanilang daan. Mukhang naakit natin ang atensyon ng ilang puwersa dito. Napatingin si Shelby sa mga taong nasa harapan nila at hindi maiwasang mapangiti. Hindi man lang sila nagdala ng 30,000 tao. At gusto nilang labanan ang 20,000 sa atin. Sila ba ay walang muwang o bobo? Sino ang nakakaalam? Napangiti si Jack, hindi magawang istorbohin ang sarili sa kanila. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa ng libro niya. Ipagpapatuloy ko lang ang pagbabasa.
Ang mga taong ito ay magiging isang piraso ng cake. Lumipad ng kaunti ang mga taong iyon palapit bago huminto. Ang isa sa kanila, isang matandang lalaki, ay tumingin saglit sa mga taong nasa harapan niya bago humakbang. Kung hindi tayo dinaya ng ating mga mata, mga manlalakbay, sabi niya, hindi ka kabilang sa mga puwersa ng karagatan. Ikaw ay mula sa mainland, tama ba ako? Humakbang si Alejandro at itinaas ang kanyang mga kamay sa isang fist palm sulot. Talaga, galing kami sa mainland, sabi niya. May gagawin kami sa karagatan. Sana hindi kami nagdulot ng anumang kaguluhan sa inyo. Hey, malamang nandito ka para humanap ng kayamanan. Bihira kang pumunta dito sa normal na basehan, kaya never kaming nag-abala tungkol sa iyo. Hindi kami nakialam kahit na nagkaroon ng away. Ngunit sa pagkakataong ito, napakaraming tao ang dinala mo. Hindi ka ba lumalampas sa dagat? Huwag mo kaming maliitin mula sa karagatan malalaki at maliliit na puwersa. Humalaklak ang matanda at ikinaway ang kamay sa mga tao. Kung alam mo kung ano ang pinakamahusay para sa iyo, sa palagay ko ay dapat ka na lang bumalik. Nandito ako para payuhan ka. Kung hindi, nakakatakot kung sasalakayin ka namin. Attack us, hindi kami motley crowd dito. Nakangiting sagot ni Alejandro. Kabanata 1539. Kung gayon bakit hindi natin subukan ito? Bahagyang naningkit ang mga mata ng matanda, at pinaandar niya ang kanyang chi, na pinagsama sa kanyang palad. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, lumitaw ang isang nakakatakot na espada na gawa sa chi. Ang lumilipad na espada ay napakalaki, halos mahigit 20 talampakan ang laki. Matapos itong lumitaw, umangat ito pataas at nagzip, pagkatapos ay naglaslas pababa. Naramdaman ni Alejandro na ang matandang ito ay hindi magiging madaling kalaban matapos makita ang kanyang pag-atake. Sa hitsura nito, ang lalaki ay dapat na isang mandirigma sa tuktok ng katayuan ng tunay na Diyos. Higit pa rito, ang kanyang unang pag-atake ay napakabangis. Parang wala siyang balak magpigil. Ikinuyom din niya ang kanyang kamao at sinuntok ito palabas. Biglang lumitaw ang isang higanting kamao na gawa sa chi. Ang kamao ay may nakakatakot na aura, at lumipad ito patungo sa lumilipad na espada. Bang! Isang napakalaking putok ang umalingaw-ngaw sa pagitan ng dalawa. Ang kakilakilabot na sagupaan ay nagdulot ng mga alon ng enerhiya na tumulo sa lahat ng direksyon. Isang nakakatakot na hangin ang humampas sa maraming tao, at ang mga nasa mababang antas ng paglilinang ay labis na natakot kaya napaatras sila ng 2 hakbang. Lumitaw ang mga alon sa tubig ng karagatan sa ilalim nila. Masasabi ng isang tao na ang 2 mandirigma sa tuktok ng katayuan ng tunay na Diyos ay may mga nakakatakot na pag-atake. Bang! Malakas ang matandang nasa tabi niya, ngunit hindi pa rin siya kalaban ni Alejandro. Napaatras siya, at namutla ang mukha niya. Ikinalulungkot ko, ngunit talagang may kailangan kaming asikasuhin dito. Kaya dapat tayong sumulong. Sana ay mapagbigyan mo kami. Napatingin si Alejandro sa kaharap. Ikinumpas niya ang kanyang palad at naglabas ng ilang tangkay ng second-grade intermediate spirited na damo na nagpalutang patungo sa kanila. Fine. Dahil matigas ang ulo mo tungkol dito, maaari kang magpatuloy. Binabalaan ka lang namin na hindi mahina ang puwersa sa karagatan. Marami ring manlalaban sa mga isla. Pumikit ang matanda at kinuha ang mga gamit matapos itong pag-isipan. Pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay, senyales na ang lahat ay mag-alis ng landas, na nagpapahintulot kay Jack at sa iba pa na dumaan. Pagkaalis nila, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nagsalita sa matanda, "Panginoon, hinahayaan ba natin sila ng ganoon na lang? Stop talking nonsense. Gusto mo bang labanan sila? Kahit ang Hall of Divine Royal ay hindi nang ahas na salakayin sila ng padalos-dalos, at sa halip, sinabi nila sa amin na subukan sila. Akala mo ba talaga kaya natin silang talunin?" Tinitigan ng matandang lalaki ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na walang pasensya. At saka, nasubukan na namin sila, napakalakas ng lalaki kanina, at may binata na nagbabasa ng libro sa flying sword, he said. Hindi niya kami tinitigan mula umpisa hanggang matapos. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, hindi siya natatakot sa amin kahit kay Titing. Ibig sabihin ay may tiwala siya sa iba, kumpiyansa siya na madali nila tayong matatalo. 30,000 tao lang ang mayroon tayo. Paano natin sila matatalo? Tama ka, guro. Kung talagang nakipag-away tayo at nagalit sa kanila, baka patayin na lang tayong lahat. Tumayo din ang isa pang medyo may edad na babae. Bagaman isang puwersa tayo na naglilingkod sa Hall of Divine Royal, sapat na ang nagawa natin para masubukan sila. Ngayon ko lang sila naobserbahang mabuti. Ang ilan sa mga pamilya sa kanilang bilang ay maraming tao. Siguradong mas malalaking pamilya sila, kaya kakaunti ang mga mandirigma nila sa rurok ng katayuang tunay na Diyos.
Kasama ang mga mandirigma mula sa mas malalaking pamilya, wala tayong laban sa kanila. Tiningnan ng matanda ang nasa katanghaliang gulang na babae at tinanggo ang kanyang ulo bilang kasiyahan. Kinausap niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, mas mabuting pag-aralan at pagmasdan mong mabuti ang sitwasyon sa susunod. Hindi nila sinabi na kailangan natin silang labanan sa pamamagitan ng pagpapadala sa atin upang subukan sila. Kung tayo ay tunay na lumaban, hindi tayo magiging kalaban para sa kanila. Tara na, isumbong natin sa ating mga nakatataas na nasubukan na natin sila at sila ay napakalakas. Isa pa, hindi sila nakinig sa ating mga payo. Kabanata 1540, maraming manlalaban, at patuloy pa rin silang sumusulong. Nang gabing iyon, tinawag ng Master ng Hall of Divine Royal ang iba pang mga elder upang magtipon. Sinabi niya sa lahat ang tungkol sa ulat na natanggap niya. Pagkatapos niyang sabihin sa kanila ang ulat, sinabi niya, sa paghusga mula sa kanilang linya, syempre, sila ay patungo sa Black Windy Island. No way! Pupunta talaga sila sa Black Windy Island. Maraming puwersa doon. Hindi rin sila kalaban natin, pero kung dumiretso ang mga iyon sa Black Windy Island para maghanap ng kung ano-ano, hey, baka atakihin sila ng mga puwersang iyon. Pumalaklak si Elder Hartman at sinabi, iyon ay isang danger zone at maraming tao ang papunta sa isang danger zone. Ang Black Windy Island ay lubhang mapanganib kahit na hindi tayo madaling makapasok. Bakit sila pupunta doon? Maliban kung nagkataon na sila ay makakahanap ng claw upang makapasok sa Ultimate God status doon. Sumimangot si Elder Mosley at sinimulang isaalang-alang ang bagay na ito ng seryoso. Ano ang kinatatakutan natin? Napakalakas ng Hall of Divine Royal. Sa kabaligtaran, ang mga pamilyang iyon ay isang motley crew lamang na nagsama-sama lamang kamakailan. Ang isang grupong tulad nito ay madaling masira. Kapag nakapasok sila, baka subukan nilang magpatayan ng isa't isa para sa isang uri ng kayamanan. Hey! Hindi ba magiging madali para sa atin na makuha ang gusto natin noon? Si Elder Hartman ay may walang pakialam na ekspresyon. Sana totoo ang sinabi mo. Kung magkakaisa pa rin ang grupong iyon ng mga tao pagkatapos na makapasok sa Black Windy Island, magiging napakalakas nila para atakihin natin. Sa sobrang lakas ng puwersa at napakaraming tao, tiyak na makakapag-venture sila sa Black Windy Island. Napangiwi si Elder Mosley sa pag-aalala. Huwag na lang. Ipapaalam natin ito sa mga tao sa ibang isla bukas ng umaga. Ang mga tao sa ilang dosenang isla sa paligid dito ay dapat ihanda ng husto ang kanilang mga sarili. Magtitipon tayo at tatanggo sa Black Windy Island. Sa pagkakataong ito, kung may tunay na kayamanan na magbibigay daan sa isang tao na makapasok sa katayuan ng tunay na Diyos, dapat natin itong makuha sa lahat ng paraan. Ang Master ng Hall of Divine Royal ay hindi makapaghintay na lumabas. Pumalakpak siya at agad na nagpa siya sa bagay na iyon. Kinaumagahan, ang mga puwersang naninirahan sa ilang dosenang nakapalibot na mga isla na isinumite sa Hall of Divine Royal ay nagtipon lahat. Mabilis silang pumunta sa Black Windy Island. Lumipas ang isa pang araw. Sa wakas ay lumitaw ang Black Windy Island sa harap ni Jack at ng iba pa. Iyon ba ang Black Windy Island? Kakaibang lugar. Nagningning ang mga mata ni Jack at ng iba habang pinagmamasdan ang isla. Kagabi, natapos ng basahin ni Jack ang nilalaman ng sinaunang libro, at kabisado niya ang lahat. Noon lang niya ibinalik kay Kevin Cabello. Isang kakaibang isla talaga. Tumabi si Daniela kay Jack at hindi maiwasang magulat. Ang isla sa harap nila ay mas malaki kaysa sa mga isla na nakita nila noon. Higit sa lahat, ang isang madilim, umiikot na puyo ng mga madilim na ulap ay nakabitin sa isla sa isang mababang altitude. Nagbigay ito ng hindi magandang kapaligiran. Jack, maraming puwersa sa isla. Malamang na may ilang sagabal kung didiretso tayo doon, di ba? Tinanong ni Master Lucas si Jack pagkatapos mag-isip tungkol dito. Tingnan mo ngayon, bakit hindi muna tayo magtungo sa islang ito dito at hayaan ang lahat na maglagay muli ng kanilang chi. Kapag madilim na sa gabi, tayo ay magpapalusot sa isla at papasok sa kagubatan Please doon. subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.